Genuine Christians versus fake Christians. Ano ang pinagkaiba? Yan po ang tatalakayin natin ngayong araw na to. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome sa Usapang Born Again. Ang ating pong paksa ngayong araw ay very interesting. Yan po ay galing po doon sa last video ko at meron po nag-email sa akin, Pastor, binadiscuss mo yung justified by faith at sinasabi mo na merong mga Kristiyanong nagpapanggap. Totoo po yun, meron po. Ngayon, ang tanong niya sa akin, ano ba ang pagkakaiba ng mga genuine na Christians sa mga fake na Christians? Well, brother, eto na yung sagot at nagbigay ako ng guideline para malaman kung paano malalaman ang genuine na born-again Christian doon sa mga fake na born-again Christian. Alam ho ninyo mga kapatid, dapat natin masuri ang ating mga kasama sapagkat kung minsan yung influence nila ang magiging dahilan kung papaano ang magiging takbo natin bilang mga mananampalataya. In other words, kung sila ay mainit sa Panginoon at sila ang kasama mo, magiging mainit ka rin. Okay? Kaya lang kung sila po ay mga malamig sa Panginoon, nako patay, at kasama mo sila, malamang sa malamang mahahawa ka sa kanilang panlalamig and at the same time, yung kanila pong pagiging tamad sa gawain ng Panginoon, naku, pati ikaw, later on, maapektuhan ka. Ano pat, manlalamig ka at baka tamarin ka na rin sa gawain ng Panginoon. Well, hindi na po ako magpapakatagal-tagal para malaman natin kung ano ang pagkakaiba ng mga genuine na born-again Christians doon sa mga fake na born-again Christian. 10 lamang po ito mga kapatid at titingnan natin kung makukuha pa natin yung ika-11. Okay? Pero anyway, 10 lamang po ito. Kung meron po kayong mga ballpen at saka mga notebook, ilista po ninyo nang sa ganun ay may guideline po kayo na para malaman ninyo ang pagkakaiba ng mga genuine na Christians doon sa mga fake na mga Christians. Okay? Tandaan po ninyo, nabanggit yan ng ating Panginoon. Sabi niya, they come to you in sheep's clothing, but deep inside, they are ferocious wolves. Okay? So pinag-iingat tayo ng Panginoon sapagkat dumarating sila na parang tupa. Pero doon sa loob ng tupa na yun, nagtatago ang isang ferocious wolves. Ibig sabihin, ito ay mabangis na lobo. And speaking of sheep, ang tinutukoy po di tupa. Okay? Ang discussion ni Jesus pag tupa ay yung mga members sa church. Hindi niya naman tinutukoy ang shepherd. Kasi po, ang shepherd po ay tumutukoy po doon sa susunod na discussion natin. Yung mga false teachers at saka mga false prophets. Sila na mga nagtuturo at nag-aakay. In the meantime, palibasa ang discussion ni Jesus ay tumutukoy po doon sa tinatawag na they come to you in sheep's clothing. Nagpapanggap ho ito ng mga sheep. Nagpapanggap ho ito ng mga born-again Christian. And therefore, i-ready nyo po ang inyong mga sarili, ihanda nyo po ang inyong panulat, kopyahin nyo po ang 10 ito na kung saan magiging guideline natin para malaman natin kung sino sa mga kasama natin ang mga genuine na born-again Christian at saka mga fake na born-again Christian. Naka-ready na kayo? Okay? Number 1. Para malaman mo ang genuine sa fake na Christian. Ang mga genuine na born-again Christian, madalas ay present sila sa church every Sunday. Okay? At ang mga fake na born-again Christian naman, madalas po ay absent sila sa church every Sunday. Yung attendance nila, pwedeng gawing sukatan kung sila po ay totoong mga born-again Christian
or sila rin ay mga totoong fake na born-again Christian. Bakit po? Sapagkat ang mga genuine na Kristiyano po, kinasasabikan niya pag-attend every Sunday. Pag-attend niya every Sunday worship service. Hindi niya kinakaligtaan ang pagdalo tuwing linggo. Huwag mo sabihin umuulan, bumabagyo, talagang maiinit dyan, maaga pa nga yan dumarating. Okay, patay pa nga ang ilaw, sarado pa pintuan, nandoon na yan. And proving that these are the people who are really genuine born-again Christian. Pero yung halos patlang-patlang ang attendance niya every Sunday, minsan na-attend, minsan hindi. Okay? Makita mo nandiyan, matutuwa ka. Pero sa darating na Sunday, hindi naman. Yung para bang baliwala sa kanya yung a-absent siya o a-attend siya. Tapos makikita mo, yung Sunday na yun, ipinagpalit niya sa Boracay. Ipinagpalit niya sa Palawan. So yung ganong klase po, maliwanag ito na ang klase ng taong yan ay isa pong fake na born-again Christian. That is number 1. Number 2, okay? Paano natin malalaman ang mga genuine na born-again Christians as opposed to dun sa mga fake na born-again Christians? Number 2 po, nauuhaw ang genuine na born-again Christian sa pakikinig ng salita ng Diyos. Totoo po yan. Nauuhaw siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan yung mga genuine na born-again Christian. Okay? Gusto sabihin, brother, paano mo naman malaman ng mga fake? Well, ang mga fake naman ganito. Kung ang mga genuine born-again Christians ay nauuhaw sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang mga fake na born-again Christian naman ay nauumay. Yes, dapa po. Ang word ay nauumay. Nauumay siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nauumay. Ang term na umay po ay parang nasobrahan ka sa pagkain ng kalamay. Yung bang sa umpisa nasasarapan ka, pero later on dahil malagkit, di ba? Dahil may gata, ayaw mo nang kumain kahit masarap kasi nga nauumay ka na. Ganyan po ang terminology ng mga taong peke. Sa umpisa lang sila magaling. Pero later on, mapapansin po ninyo, hindi nakikinig kay pastor. Panay ang tingin sa relos. Tapos, parang nangangati. Okay? Hinihintay nila siguro matapos na let us all stand up and let us pray. Nako, yan na, tuwan-tuwa na yan dahil matatapos na ang gawain. Kumbaga, calculated niya ang procedure ng church, ang program ng church, na kung saan na-endure niya o na-practice niya o na-train niya ang sarili niya, gantong oras sa atin ako, gantong oras ang Word of God, gantong oras may giving, and then go home blessed. Nako, maniwala kayo. Pag ganyan po at minaster niya po yung programa ng iglesia, ang mga tao pong ito, kaya umaattend, para lang umattend, mema lang. Okay, ibig sabihin po nito, wala talaga silang deep concern na kumbaga, napaka-importante po ng salita ng Diyos para po sa ating paglago. Abali, wala sa kanila yan. Panay ang tingin sa relos, panay ang tingin sa cellphone. Kunyari, nagpapanggap na yung cellphone, nakabukas yung Bible. Diba, yung mga Bible natin, meron ng mga cellphone natin, may mga Bible app na yan eh. So, nagagawa na natin ng paraan na kunyari, nakatingin tayo sa cellphone as if we are looking to the passage of the Bible using our Bible app. Ay nako, maniwala kayo, yung pala hindi na siya nakikinig at nauumay na siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Yan po ay mga fake na born-again Christians. Okay? Number 3. Okay? Anong pagkakaiba ng genuine na born-again Christians sa fake na born-again Christians? Ang genuine na born-again Christians, binavalue niya ang Word of God sa buhay niya. In other words, pinapahalagahan niya. Binavalue niya
ang Word of God sa buhay niya. Okay? Binabalyo niya yan. Pero, ang mga fake na born-again Christians, binabaliwala niya ang Word of God sa buhay niya. Yung isa binavalue, yung isa binabaliwala. Ano pagkakaiba? Kapag ikaw ay nandito sa dalawang pagpili, binavalue or binabaliwala, ang pagiging Kristiyano mo ay nakasalalay sa takbo ng paniniwala mo sa salita ng Diyos. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, ibabalyo mo ang Word of God kasi yan ang guiding pattern mo for life. Kumbaga, kung ano sinasabi ng Biblia, yun ang magiging takbo ng buhay mo. Kasi nga, binabalyo mo ang Word of God sa buhay mo. Pero pag binabaliwala mo, ibig sabihin, walang sense ang salita ng Diyos at ang buhay mo tumatakbo lang na hindi sumasang-ayon sa mga sinasabi ng Bible. Ito masakit. Ang mga fake na born-again Christian, nabubuhay sila kahit salungat na sa salita ng Diyos ang buhay nila. Okay? Sinasabi na ng Diyos, huwag mong gagawin yan, bawal yan, hindi pa pwede yan, ayaw ng Diyos yan, pero ginagawa niya yan, lumalabas, baliwala sa Kanya ang Word of God. At yun po, mga kapatid, dito po makikita natin ang kaibahan ng genuine na born-again Christian doon sa mga fake na born-again Christians. Okay? So, yun po ang number 3. At ano naman ang number 4? Ang number 4 po ay ganito. Paano ba natin malalaman ang genuine na born-again Christian sa mga fake na born-again Christians? Okay? Ganito yan. Ang mga genuine na born-again Christians, okay? Palagi niyang binubuksan ang Bible niya kahit ito ay lumang-luma na para lang siya ay makapagbasa at makakuha ng mga revelation sa Bible. In other words, ang Bible niya napakahalaga kahit ito ay gula-gulanit na, kahit na ito ay punit-punit na, o kahit na ito ay tinatawag na marami ng scotch tape. Nako, yan po ay sukatan ng mga genuine na mga mananampalataya. Ang hawak niya ay Bible. Lagi siyang nagbabasa na kahit luma na to, palagi niya itong binubuksan at binabasa at binabasa. Yan ang genuine na born-again Christians. Ngayon, ano naman ang mga fake na born-again Christians? Kung ang mga genuine na born-again Christians ay gumaganap sa pagbabasa ng Bible, kahit ang Bible nila ay luma na. Ang mga fake naman, alam nyo kung ano? Palaging nakahawak sa cellphone. Yes, palagi silang nakahawak sa cellphone kahit walang load. Yes po, hawak ang cellphone kahit walang load. Bakit? Kahit walang load, may mahawakan lang na cellphone. Okay? Lagi niyang hawak ang cellphone. Scroll lang yan. Tapos tatanungin mo, may load ba yan? Ha? Wala eh. Wala pa nag-load. Pero ang ugali niya, kung ang genuine na born-again Christian laging hawak ang Bible, etong fake laging hawak ang cellphone. At mas malala yan kapag may load. Ibig sabihin, makakapag-Facebook yan, makakapag-Instagram, tapos makakapag-TikTok pa yan. Di ba? Makakapag-TikTok pa yan. Yung famous na song ni Taylor Swift, It's Alright. Di ba? Alam po niyo mga kapatid, sasayaw-sayaw pa ho yan. At dahil po sa yan po sasayaw-sayaw, ako maniwala kayo. Dito po matetrace po natin ang pagkakaiba ng mga genuine na born-again Christian dahil hawak nila ang kanilang Bible, at ang mga fake naman, lagi nilang hawak ang kanilang cellphone. Ang Bible na mga genuine kahit luma na binabasa. Ang cellphone ng mga fake, kahit walang load, hawak pa rin.
Ay balala ko lang, papakita ko sa inyo. Yung nasa likod po yung Bible ko. Ito, Bible ko. Ito, Bible. Ayan. Bible ko po yan. Yun po ay aking expository Bible, yung malaki. Tapos yung isa ko po ay English Standard Version. Papakita ko sa inyo ang aking unang-unang Biblia na kung saan bago pa lang ako ikasal. Ibig sabihin, binata pa ako. Siguro December yun, ikakasal kami ni Rowena, niregaluhan ako ng Bible. Okay, puputulin ko. Ito po ang aking kauna-unahang Biblia. Iyan. Ang Bible ko po ay Devotional Study Bible. Okay? Dahil ito po yung isang buong malaking yan, ako po ay mapapasin nyo, sobrang luma na niya. Ayan. Pero binabasa ko pa rin po ito. Okay? Kaya lang, dahil sa dami ng Bible ko, may nagbibigay sa akin, tuwing Pasko, may nagre-regalo, tapos may affiliation po ako sa Bible School, ay sa Bible League. Kaya ito po, ginawa ko po ay hiniwalay-hiwalay ko na lang. Meron akong tinatawag na Genesis to Esther. Ang Genesis to Esther, ang tawag ko ay storybooks. Storybooks. At pagkatapos, meron na akong tinatawag na poetry books. Kasi pagkatapos ng Esther ay si Job. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, at saka Song of Solomon. Ang tawag po dyan ay poetry books. Yun yung kasunod. Okay? After ng storybooks ay poetry. Magkakatabi ho yan. At pagkatapos po ay syempre ang mga prophecy books. Ang prophecy books, pagkatapos ng Song of Solomon, papasok na po dyan yung Isaiah hanggang Malakay. Puro propeta na ho yan. Kaya ang tawag ko po dito sa segment na to ay prophecy books. At syempre, New Testament. New Testament po. Ang New Testament po ay from Matthew hanggang Revelation. Kaya kung gusto nyong tastasin ang Bible nyo, pwede. Okay? Magkakat lang po kayo ng 4 na ganyan. Meron kayong storybooks, which is from Genesis to Esther. Tapos meron kayong poetry books from Job to Song of Solomon. Tapos meron kayong prophecy books from Isaiah to Malakay. At meron kayong New Testament from Matthew to Revelation. Ganyan po ginagawa ko. At yung Bible na yan, ang nagpamaster po sa akin, mga kapatid. Okay? Well, nadagdag ko lang. So yun po yung pang-4 na sukatan na ang mga genuine born-again Christian po, palagi po silang nagbubukas ng kanilang Bible. Kahit luma na. At ang mga fake, palaging hawak nila ang kanilang cellphone kahit walang load. Okay? Number 5. Ang number 5 po, naglalaan. Okay, buti pa ganito. Katin natin. Ang mga genuine born-again Christians, kumpara sa fake na born-again Christians, ang mga genuine na born-again Christians ay naglalaan ng panahon para magdasal at magnilay-nilay kahit sila ay mga pagod na dahil sa marami nilang ginawa sa araw na yun. Yan ang mga genuine na born-again Christian. Yung bang sa kabila ng pagod at napakarami na lang naging gawain sa buong araw, pagdating ng gabi, maglalaan pa ho yan ng panahon para magdasal at magnilay-nilay or magbulay-bulay. Okay? Hindi nila inaalis ang kanilang quiet time or yung tinatawag nilang time with the Lord. Napaka-importante po niyan. Okay? Ako po, ang akin pong time with the Lord, alam nyo kung ano? 2:00 ng madaling araw hanggang 4:00. Ginigising ako ng Panginoon. Diyan po ako naglalaan ng panahon para magdasal, magnilay-nilay, magbulay-bulay hanggang sa makagawa po ako ng sermon para sa aking preaching every Sunday. So yun po ang mga genuine. Paano yung mga fake? Di ba? Ang mga fake naman, ganito, naglalaan din siya ng panahon. Yes, naglalaan siya ng panahon para humiga at magpahinga.
Kahit marami pang dapat gawin, marami pa dapat kukumpunuhin, pero inuuna niya ang kanyang katawan na ang kanyang katawan ay pinangungunahan ng katamaran. Ang mga fake na Christian ay naglalaan ng panahon para sila ay humiga, magpahinga at tumingin sa cellphone kahit walang load. Okay? Kahit po maraming gagawin. Okay? At akala mo pagod na. Yung bang kung basta akala mo pagod na pagod, ay maniwala kayo. Ulitin ko yung genuine na born again Christian, naglalaan siya ng panahon para magdasal at magnilay kahit pagod na. At kahit maraming ginawa. Pero yung mga fake na born again Christian, naglalaan siya ng panahon para humiga at magpahinga kahit marami pang gagawin kasi akala mo pagod na, di ba? Well, yun po yung number 5, mga kapatid. Number 5 po yun. Okay, number 6. Okay? Ano naman yung number 6? Ang number 6 po, ganito, ang pagkakaiba ng genuine na born-again Christian sa fake na born-again Christian. Ang genuine born-again Christian, gusto niyang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yes po, gusto niyang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ang mga fake na born-again Christian po, gusto niyang mabuhay ayon sa takbo ng mundo. Ibig sabihin, kung ano ang galawan ng mundo, umaayon siya doon. Sumasang-ayon siya doon. Magkaiba po talaga ang totoong born-again Christians sa mga fake na born-again Christians. Bakit po? Sapagkat ang hangad po ng mga genuine o ng mga totoong born-again Christian, masunod niya ang kalooban ng Diyos. Bago siya kumilos, bago siya magdesisyon, bago siya magsalita, dito niyo po makikita na siya po ay tumitingin muna sa kalooban ng Diyos kung ito'y pinapahintulutan o hindi. Ay, hindi po ganyan ang mga fake sapagkat sila po ay gusto niyang mabuhay ayon pa rin sa takbo ng mundo. Ibig sabihin kung anong galawan, nandun siya. In na in ang mga fake na Christian sa galawan ng mundo. For example, may mga bagong labas ng cellphone. Ay, naku, gusto niyan, ganun din siya, bago rin ang kanyang cellphone. Okay? Saka yung halimbawa, lahat ng mukbang, lahat ng pasyalan, lahat ng kainan, ay naku, maniwala ka, lahat ng mga tour, ay alam niya yan. Lahat ng mga linggo, lahat ng mga klase ng pangungusap, alam mo ninyo, in na in siya, kabisado niya ang galaw, sapagkat siya po ay sumasang-ayon sa takbo ng mundo. Pero yun po yung mga genuine Christian, ay makikita nyo po, tawag nga natin yan, mga old-timer di ba? Mga losyang, parang napaglipasan. Kasi nga, hindi siya sumasang-ayon sa takbo ng mundo. Pero ang mga fake po, in na in, walang pagkakaiba ang galawan ng isang taong makamundo sa isang taong nagpapanggap na born-again Christian, pero tumatanaw siya o nabubuhay siya sa galaw ng mundong ito. Kasi nga makamundo rin. Okay? Number 7 po. Number 7. Okay? Ang number 7, ang pagkakaiba ng genuine sa fake, ganito. Pag may sitwasyon, ganito. Ang mga genuine na born-again Christian, kapag may sitwasyon, sa Diyos siya lumalapit. Yes po. Ang genuine na born-again Christian, sa Diyos po yan lumalapit. Okay? Ang mga fake na Christians, ang mga fake na Christians po, kapag may babigat na sitwasyon, sa tao yan, kumakapit. Yes po. Lumalabas ang pagkakaiba nilang dalawa, pareho silang may mabigat na sitwasyon, etong genuine ay sa Diyos lumalapit. Pero etong fake, naghahanap ng taong malalapitan sapagkat sa tao siya kumakapit, mga kapatid. And that is number 7. Number 8 po. Number 8. Ang number 8 ay yung pagdating naman sa yayaan. Sa yayaan. Ano ang
pagkakaiba ng genuine born-again Christian sa fake na born-again Christian pagdating sa pagyaya. Okay, pareho silang madaling yayain. Yes po. Number 1, ang genuine born-again Christian, madali siyang yayain sa mga fellowship, sa mga Bible study, sa intercession, sa prayer meeting, o kahit na sa mga cell group. Madali siyang yayain sa mga yan. Okay? Paano naman yung mga fake na Christian? Ay nako, madali rin niyang yayain. Madali siyang yayain sa galaan, madali siyang yayain sa gimikan, at madali rin siyang yayain sa kainan. Yan, madalas po yan. Kaya alam mo ninyo, ito pansinin nyo sa church, lalo na dito sa atin, yung local church natin, mga community church, kapag may paliga, nandiyan dyan ang fake Christian. Kasi, gimmickan yan, yung mga sports fest, di ba? May basketball, naku, dyan magagaling yan. Tapos, pag may camp, nandiyan dyan yan. Syempre, galaan yun Lalo na yung mga provincial tour. Ang nakuwang campsite, dito sa Antipolo, ang gaganda ng mga campsite namin dito sa may Marilake, sa may Antipolo. Sasama yan. Sasama yan kapag may liga, sasama yan kapag may camp, at sasama yan kapag may anniversary. Bakit? May kainan. Ang mga fake, lagi pong parang physical lang ang kanilang attraction. Okay? Pero yayain mo ang mga fake sa Bible study, ang daming sasabihin para makalusot. Lalo sa fellowship, sa mga cell group. Halika, sama ka. Bakit? Punta tayo kay brother. Meron tayong Bible study. Ay, hindi, kayo na lang. Ganyan. Fake yan. Fake yan. Sapagkat magkakaiba, makikita ang tunay na kulay ng genuine sa fake pagdating po sa fellowship, sa Bible study, sa intercession, sa prayer meeting, at saka sa cell group. Pupunta ang genuine. Ang mga fake, gagawa sila ng alibay. Gagawa sila ng alibay. Okay? Okay. Number 9 na. Okay? Ano yung pang-siyam? Ang pang-siyam po, para makita natin ang pagkakaiba ng genuine sa fake na Christian, ay ganito. Ang genuine, concerned siya sa mga kapatiran. Yes. To the point na ipinapanalangin niya ang mga kapatid sa iglesia. Yes po. Concerned siya sa mga kapatiran to the point na lagi niyang ipinagpe-pray ang lahat ng kasama sa gawain ng Panginoon. Okay? Pero, ang mga fake na Christian, concern kunyari. Concern kunyari. Totoo yun. Sa kapatiran. Pero ang totoo, siya ang pasimuno ng tsismisan at sa kasiraan sa mga partikular na tao at miyembro at leader ng church. Yan ay mga fake na Christian. Okay? Kung ang genuine na Christian ay concern sa kapatiran, walang malisya, lahat ay ipinapanalangin, lahat ay dinudulog ang kanilang mga pinagdadaanan sa Panginoon, sila ay pinagpe-pray. That is a mark of a genuine Christian. Pero yung mga fake, nako, magpapanggap lang yan. Kunyari ay concern siya sa mga kapatiran, pero ang totoo, siya ay naninira, siya ang nagchichismis, siya ang mastermind ng lahat ng kaguluhan na nangyayari sa loob ng church. Totoo yan, mga kapatid. Siya yung pinaka-author or mismong writer ng lahat ng mga maling pagkalat ng information na kung saan malaking portion ng church na kung nadadali niya para maniwala. And that is number 9. And last but not the least ay number 10. Number 10. Ano yung number 10? Ang number 10 po, ang genuine na born-again Christians. Buo ang loob niya na ipakilala si Jesus sa ibang tao. Yes. Buo.
Hindi niya yan ikakahiya. Ang mga totoong mananampalataya ng Panginoon, ang layunin niya ipakilala si Kristo. Okay? Buo ang loob niya na ipakilala si Jesus sa ibang tao. Ano naman yung mga fake na Christians? Ang mga fake na Christians, buo din ang loob niya. Talaga? Oo, buo din. Yes. Ang mga fake na Christians, buo ang loob niya na ipakilalang Christian siya sa ibang tao. Di ba? Yung genuine, ipapakilala niya si Kristo sa ibang tao. Pero yung fake, ipapakilala niya Christian siya sa ibang tao. Yan po ang number 10, mga ka-worship. At doon po sa sinasabi ko na baka merong pang number 11, meron. Ito ay dadagdag ko na lang, okay? Sabihin na natin na bonus. Ibig sabihin sa 1 to 10 po, ito po yung pinaka essence ng discussion natin. Ang genuine na Christians ay kokonti. At ang fake na Christians ay napakarami. Totoo yan. So yun lamang po, mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na kung saan ay dinescribe natin ang kaibahan ng mga genuine na Christians sa mga fake na Christians. Ang aking pong hangad, sana hindi po kayo pumapasok doon sa kategory na nagiging fake ang inyong pagiging Kristiyano. Ang hangad ko po ay maging silbing aral ang lahat ng ibinitaw kong panayam sa inyo, nang sa ganon magkaroon kayo ng guideline o ma-check and balance ninyo sa sarili nyo, ay teka, gawain ito ng isang fake na Kristiyano and I don't want to do that. Sapagkat gusto ko ako ay genuine. Mga kapatid, kung naisulat nyo po ang 10 ito, napakahalaga. Tandaan ninyo, ang sabi ni Jesus sa Bible, "My sheep knows my voice, and they follow me." At ang voice na ito ay kumakatawan sa salita ng Diyos. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang pinakasukatan talaga ay ang pagtangkilik ng mananampalataya sa Word of God. Okay? Kumbaga, magpapakilala, born again, born again, born again, born again. Napakaraming nilang born again. Pero makikilala mo kung sino sa kanila ang totoo, kung paano nila tinatangkilik ang salita ng Diyos, kung paano nila sinusunod, kung paano nila sinasabuhay. Napaka-importante po niya. Ang sukatan ay Word of God. So yun lamang po, mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala sa mga susunod na video na ipopost ko. Sana po ay lagi pa rin tayong magkasama. Ako po si Brother Dong Galang, sa pangalan po ng Usapang Born Again. At ang church po namin ay ang Jesus Heart of Worship Church. Dito po yan sa Antipolo. Pansamantala po ako ang magpapaalam. At magkita-kita po tayo sa susunod na video. Okay? God bless po, and see you next time. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.